Bago tayo mag-start, yung time zone nyo sa TradingView, kailangan nakaset siya as sa New York. Ayan, UTC 5, New York. So, bakit? Kailangan siya nakaset sa New York kasi. So, yun. What's up, guys? This is IMMV. Now, this is my day 3 of 2023 trading journey. So, kung bago ka lang sa channel ko, meron akong ginawang playlist na kung saan I will showcase how I execute my trade using ICT's concepts sa cryptocurrency. Okay? So, meron tayong playlist niyan. Makikita mo sa description below. Yes, just look for my playlist sa aking channel. No? Nakalagay doon 2023 trading journey. So, the purpose of this trading journey is to document my trading strategies, my concept na ina-apply ko yung konsepto ni ICT sa crypto world. Okay? So sa lahat ng strategy na inaral ko for over almost 2 years now, iba-ibang strategy, iba-ibang konsepto, yung kay ICT lang yung nakita ko na it fits well sa cryptocurrency world dahil ito ay highly manipulated dahil hindi pa ganun kataas yung capital. Kumbaga sobrang liquid pa ng market natin. So that's why uh, since ang konsepto ni ICT is more on liquidity and market manipulation and time, kaya gusto kong i-apply ito sa cryptocurrency world. So, kung gusto mong matuto kasama ko or you're aspiring trader like me, come join me. So, let's get started. Before I continue with this video, I would just like to inform you that I'm not a financial advisor or I'm not even sponsored, and this video is for educational purposes only. So for today's video, guys ulit. Ang pag-uusapan natin is all about market sessions and time. Okay? So, paano ba natin may apply yung time na sinasabi na napaka-importante daw sabi ng ICT dito sa cryptocurrency? Okay, paano natin siya? At ano ba yung mga market session? Okay? So, ito yung mga itatakal natin. Ito yung overview nung pag-aaralan natin dito sa series na to, sa day 3 na to. So, una, market sessions, of course. For the market session, ano-ano yung klase ng market? Okay, session. Like, oras, anong time frame to? That means, like Asia session, yes, maririnig nyo yun dito sa i-discuss natin. Kasi nga, most of the concept ay ina-apply ni ICT sa Forex. And I believe na applicable din to sa crypto world. So, kaya isasama natin itong market session. Kaya important siya. Next, importance of time sa trading. Malalaman natin dito na hindi buong araw kailangan nakatuto ka talaga sa charts, okay? Or nakatingin lang sa charts at nandun ka lang, nawawagaan ni mata mo, tinatawag ka na nanay mo, inuutusan ka na, tinatawag ka ng asawa mo. So, yun. So, yun yung pag-uusapan natin sa about importance of time. And lastly, one of our na i-cover natin is yung how to take advantage of time. Okay? So, dito, kailangan natin malaman na paano ba natin i-execute to sa ating pag-trade, okay, sa araw-araw. How to take advantage of the opportunity during sa mga oras na sinasabi ko. At paano mo i-apply ito during cryptocurrency. Ano ba yung oras na dapat nag-trade ka? Knowing the importance of time. Okay? And of course, syempre makakita rin kayo ng dito ng chart examples. Okay? Posible mo lang market chart examples, of course. So, ito. So, let's start with market sessions. Sa market sessions, we have Asia, London, and US. Okay? Usually, itong mga oras na to, kaya merong ganyang sessions kasi open yung market sa mga lugar na yan. Okay? Kasi itong market sessions is globally open sa lahat ng mga bansang na yan. So, ibig sabihin, bakit importante yun? Kasi syempre, pag nag-open yung isa sa market na yan, ibig sabihin, pwedeng lumaki yung volume, okay? So, kung may nakikita ka ng setup, pwedeng maka-apekto yun. Baka makarating during New York, nakita mo tong setup na to. Tapos, pagdating ng London, ayun na, nangyayari na, okay? Tapos, pagdating ng Asia, dun natuloy. Dun natapos yung trade mo. Yung trade setup mo, dun na kompleto. Okay? So, yun yan. Then,
Also this market session may tamang oras nito, okay? May tamang oras nito. At or oo, may tamang oras pa. Yeah. So, ano ba yung oras sa market sessions, okay? So sa market sessions, ayan, makikita nyo. So, take note nyo kung nag-take note kayo. So, we have Asia session, 7 a.m. to 4 p.m. Okay, take note nyo to na pwedeng mali ako kasi naguguluhan din ako kasi magkaiba tayo ng oras sa US here sa Philippines, okay? So, Asia session, we have London and New York, okay? Ngayon, mamaya, ma-realize nyo bakit importanteng malaman tong mga oras na to, okay? So, yan, nakarating yung London. So, Asia session, yung oras na pala na to is PH time. Okay? Kinonvert ko na siya sa PH time para hindi kayo malito. Okay? For, ano yan for 8:30, yung sa New York, 8:30 p.m. yan to 4 a.m. Okay? Again, correct me sa comment section kung sa tingin nyo ang may mali sa data na to. Okay? London, 3 p.m. to 12 midnight. So, napapansin nyo, actually, meron, kung to be specific, meron pa yung Sydney, ganyan. Pero itong tatlong sessions na to, nag-overlap siya sa isa't isa. Okay? Dahil magkakaiba tayo ng time zone. Okay? And this affects the volume sa pag-trade natin. Okay? They say sa Asia session is talagang madalang konti nagtitrade. Okay? Kasi yan pala yung open na market. At during that time, sarado na rin yung New York. Okay? Na session. Ibig sabihin, mas maraming population sa New York, diba? I mean, sa US. Okay? So, New York Stock Exchange ang isa sa pinakamalaki. Okay? Of course, pagdating ng hapon sa atin, bubukas na yung London, okay? And pagdating ng gabi, dinner time, 8:30 to 4 p.m., yung darating na yung open in New York. Kung mapapansin nyo, guys, London and New York nag-overlap. So that's why hapon hanggang gabi sa atin, minsan hanggang madaling araw after ng break time, okay, ng London, New York at Asia, talagang after ng break dun minsan mas volume eh. Pero may kill zone kasi tayong tinuro sa atin si ICT. Okay? So bakit ba to importante?